Mga guys, bago pala ako pumunta ng bundok, nagsibak muna ako ng kahoy para may panggatong sa susunod na mga araw. Dahil maulan dito, kaya nag-iipon ako ng panggatong. Dahil araw-araw naman tayo pumupunta ng bukid, kaya nagdala na ako kahit pa konti-unti para hindi maubusan ng panggatong. Para mabilis nang matuyo kahit mayroon pa naman sa loob ng panggatong. Kaya yan talagang ginagawa ko, kahit konti lang ang dala ko, basta't mayroon dala. Nalagay ko na dyan sa aming paga para matuyo na, mainin na ng apoy, mausukan na. Iinit nga pala ako ng tubig para may pangkapi-kapi ngayong maulan. Yan po ang ginagawa ko tuwing umaga. Tapos na ako mag-igib, nagsibak naman ako ng kahoy. Dahil nga basa-basain pa, nangangamoy usok na ako dyan. Kalalagay ko. Kaya inihipan ko ng inihipan para lumingas ang apoy. Pagkatapos ko nga pala dyan maglagay ng mga kahoy sa paga, inigpit ko ng pinaghigaan namin. Kasi tanghali na, alas 8 na pasado. Dahil nga tanghali na, binilisan ko ng aking paggalaw para makapunta na ng bundok. Kasi may ginagawa pa tayo sa bundok. Nagangawit pa tayo ng nyog para sa pagkupra. Para may pandrodugtong na naman sa mga susunod na araw, at para may pambili yung anak ko, may pambaon sa school. Ayos na din kahit konti lang yung kuha natin sa araw-araw, blessing na yon. Kaya pasalamat na pa rin tayo at hindi tayo nagugutom. Pagkatapos ko nga dito maglinis sa loob, pumunta na ako ng kusina para magprito ng isda, yung pinagpanaan ko ng gabi. Ayan guys, yan nakuha ko kagabing isda. Piprituhin ko lang yan at paborito ng bunso namin. Okay guys, at yun, buti na lang malingas yung panggatong natin. Inakasan ko ng apoy para mabilis maluto. Kahit masunog na, okay na yun. Kumakain naman tayo ng sunog. Yan guys, tapos na ako magprito. Yan guys, at ilalagay ko muna dyan sa lamisa para kukuha na ako ng kanin nang makaalmusal na tayo. Para pagpunta ng bundok natin, may laman ang tiyan. Hindi tayo agad-agad magugutom, at kahit umaga tayo nagising, talagang kinakapos pa rin tayo sa oras. Yan guys, kahit tayo guys. Talagang umaga kong nagising yan at mga gawain sa bahay para si Mrs. ay di na magbantay na lang ng bata kasi malit pa yung bata namin. Alangan ko naman iasa yun sa kanya. Ang hirap talaga maging nanay. Kaya mamaya kanin na lang ang lulutuin niya para pagdating ng estudyante namin mainit pa yung kanin. Kaya di ako nagsaing ng umaga. Bahaw nga palang kinain ko. Pagkain ko nga pala ng bahaw ay nagbihis na agad ako para pumunta na ng bundok. Kinuha ko na yung itak at para hindi na naiwan, at yung bag na lagi kong dinadala. At itong aking belt bag, ang mayawagang belt bag ko, diyan ko nilalagay yung aking cellphone, ugbasanan, saka piripitan para pagdating sa bundok habang nagpapahinga, nag-uuro ugbas. Ingay nga pala ng anak ko, naglalaro ng brum brum. Mahaba pang lakaran natin guys, at pagdating ko nga sa bundok ay nangawit na agad ako para madaling matapos.
Wala nang pahinga-hinga. Diretso na sa kawit. Kasi marami pa tayong kakawitin. Pagkatapos kong mangawit, naghakot muna ako. Ito yung hindi maabot ng kangga, yung sakayan sa kalabaw. Hindi to kayang kunin dito kasi matarik ang daan dito. Kaya hakot muna ako. At yun guys, maraming salamat pala sa inyong panonood guys. At sa mga subscriber ko dyan, followers sa Facebook, pakipollow naman ninyo ako, Payanta TV sa Facebook at sa YouTube channel. At maraming salamat talaga guys sa inyo guys, sa inyong mga suporta. At yun nga pala guys, imbis na tali, kumuha ko ng maliit na kahoy para itusok dyan sa sako para di na magtali, para mabilis ang bukas niyang pagpunta doon sa lagay sa tambakan. At yun, tusok lang ng malit na kahoy ang aking ginagamit. Pagkatapos ko nga pala magtusok yan sa sako, yan, pinasan ko na. Talagang malayo-layo pa ang ahakotin. Nabigat talaga guys. Grabe bigat ito. Mahigit 20 siguro laman yan. Sako na yan. Guys, maraming salamat sa inyo guys. Hanggang dito na lang muna ang aking video. At mabuhay tayong lahat. Bye bye.